Ang mga Hudyo, wala pong karapatan na para siya ay patayin. Kaya idinala po ito sa mga Roman. May mga question po, andito po ang ating kapatid, na tinatanong nila, sino ba talagang nagpapatay kay Jesus? Diba? At hindi nila aminin yon. Pero because of the law, dahil hindi sila pwedeng mag-execute ng pagkamatay ng isang tao, na hindi nga sila pwedeng maghampas na sobra sa 40. Pero ang Roman soldiers, pwede kang hampasin na kahit bago ka man dumating sa cross ay patay ka na. Kaya yon, parang wala na silang sikmura. Pero ang mga Diyo, it is a law na hanggang 40 stripe lang po ang pwede nilang ihampas. Ngayon naman po, si Pilate, I'm sure na si Pilate na aking boss, naririnig niya ang patungkol kay Jesus, naririnig niya ang mga miracle na ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya si Pilato mismo, wala din siyang ginawa na paghusga kay Jesus. Sabi ni Pilate, I find no charge against this man. Wala akong nakita laban sa taong ito. Kabutihan ang ginagawa ng taong ito. Nagpapagaling, nagpapakain. Ako, walang Diyos. Pero hindi ko kaya itong husgahan ang taong ito dahil mabuti ang ginagawa niya. Kaya naman po ay dinala ito kay Herod. Sa daraanan, patungo kay Herod, may mga taong nag-uusap-usap. Sabing nagbigti na si Judas on the way. Nang nakarating kami kay Herod, he asked Jesus lots of questions. Jesus answered none of them, completely silent. Sabi ko sa sarili, say something. Defend yourself, Jesus. Sabi ng senturyong ito. Say something. Defend yourself. The Jewish leaders were there mocking him. Herod and his men of war ridiculed and mocked him, dressing him with a purple robe. Purple means kingship. Hindi nila alam na nagpapalsuot sila ng purple, nang ibig sabihin, ito'y hari. And then sent him back to Pilate, hoping for the death penalty. Ngayon na nandito na kay Pilato ngayon, sa book of Luke chapter 23 verse 13 hanggang 18, Pilate told them, I can find no charge against him, and neither could Herod. And Pilate said, ano ba ang gusto nyo gagawin ko sa kanya? Ang sabi ng mga tao, crucify him! Crucify him! What crime? O sige, parusahan ko lang siya, pero I will release him. Pero lalong humiya ang mga tao, crucify him! Crucify him! Malaking gulo talaga sa Jerusalem ng kapanahonang yon. And so Pilate washed his hand and said, the people tell, crucify him and release Barabbas. At ibinigay niya ito sa sinakupan ko, the Roman soldiers, para sila ay ang maghusga. Grabe ang mga Romans kapag humusga. Sininstensyahan po si Jesus at bugbog sarado ang ating Panginoong Jesus. Hinampas si Jesus. At sabi ko nga kanina, ang mga Hudyo ay limitado lamang pong humampas dahil 40 slashes lang po sila. Pero kaming mga Romans, no limit kami kung humampas. Sa isip ko, gagawa na siya sana ng hakbang. Ako isang senturyon, nakita ko ang pangyayaring ito, na kahit ako ay nagkokuman para sa mga tao kung gawin ito, pero wala akong magagawa dahil ito ay batas ng Romano na aking susundin lamang. There was no rescue party during that time. Wala akong magawa kundi gawin ang tungkulin ko. Ang ginawa ko ay pinagmasdan ko ang tao habang inampas at pinapaisan si Jesus. Ang kanyang manglaman ay almost mawarak-warak na. Nangihina ito. Ang mga Roman soldiers ay minamak siya at hinahamak siya. Kanilang sinira ang kanyang balabal at nilagyan ng tinik ng korona sa ulo at hinamak ito. Hail King of Jews! Hail King of the Jews! Hail King of the Jews! Lalo pang idiniin ang tinik sa ulukan niya. Dugo'y tumigis sa mukha hanggang sa siya po ay niyurakan at dinuraan at ibinalik ito muli kay Pilato.
At pinagdesisyon ng mga tao, sino ba ang dapat i-release? Si Barabas ba o si Jesus? Si Barabas, sigaw ng mga tao, ang murderer, siyang i-release laban sa taong gumawa ng mabuti para sa tao. And the people are shouting, crucify him, crucify him. Pilate brought him out before the people. Behold the man, behold your king. Hoping, he asked whom he should release. For he was allowed during the Passover to release a prisoner to the crowd. Who should I release? Barabbas, a murderer, or Christ? And with one voice, the people answered, release Barabbas. And what about Jesus? What should I do with him? And the crowd went crazy, yelling, crucify him, crucify him. Nakita naman na po natin kanina kung paano ang mga tao sumisigaw po sila. Mas grabe pa sa kapanahunan ito. At si Jesus po nung panahon na yon ay hirap na po. At habang nasa daan po ng ating Panginoong Hesus ay naroon din ako, kasama ng mga disipulo patungo sa Golgotha. At ang ating Panginoong Hesus, ang mga babae ng Jerusalem ay umiyak. Na mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay umiyak kay Jesus. Pero tumalikod ang ating Panginoong Hesus at sabi niya sa babae ng Jerusalem, Jerusalem, mga babae ng Jerusalem, huwag niyo akong kaiyakan niyo ang iyong sarili at ang inyong mga anak. Sa panahon natin ngayon, hindi natin yon binabaliwala natin ang pag-iyak ng Panginoon at ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo at hamak. Nabaliwala natin ang ating panalangin para sa ating pamilya. Nabaliwala natin ang panalangin natin para sa sarili natin. Kundi hindi natin alam na kailangan natin ng kaligtasan. At ginawa ito, inako ng ating Panginoong Hesus habang paroroon siya tungo sa Kalbaryo. At makita po natin dito na nandoon na siya at pinako na siya patungo sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po natin, Sister Maricel. Ito po yung mga sambitin ng ating Panginoong Hesus. For they know not what they do. Sabi niya sa isang kriminal, nasa kanan niya, sabi niya, today, sabi ng isang kriminal, remember me when thou art in paradise. At sabi ng ating Panginoon sis, today, you will be with me in paradise. Kahit na po na siya ay nasa krus, pero ang iniisip pa rin niya ay ang kapakanan ng ibang tao. Sabi niya, woman, behold your son. And then the disciples, behold your mother. Imagine, iniisip ko sa kapanahonan yun, nasa krus na siya, hinagis pa rin siya, pero iniisip pa rin niya pagmamahal sa ibang tao. In the ninth hour, about 3 p.m., after hanging on the cross for 6 hours, imagine, 6 hours siya hanging on the cross. He cried,